magandang araw po sa ating lahat. Salamat po sa inyong panonood sa araw na ito. Tayo po ay mag-aaral tungkol po sa isang napaka-controversial po na topic about once saved, always saved. Truth prevailed. Sabi po mga kapatid sa talatang 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Sabi po sa verse 11, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life is in His Son. He hath the Son, hath life. And he hath the Son of God, hath not the Son of God, hath not life. Sabi sa verse 12 mga kapatid, sa verse 13, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Pagpalain naman sa tanong Panginoon, tayo po natin pumigit at yumuko at manalangin tayo sumandali. Ama namin na sa langit, pagpalain niyo po tingatan niyo po ang aming pong mga pakikinggan at ang aming pong pag-aaralan. Nawa po tulungan niyo po kami na ang inyong salita ay intindihan ng bawat nanonood. At tulungan niyo po Panginoon yung banal na Espiritu na bawat maabot po ng mensahe na ito ay sila po ay inyong kausapin, at sila po ay magkaroon din ng pag-asa ng buhay na walang hanggan na dapat at pinapaalam niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang araw na ito at naway ko po ang aming purihin na manatiin sa aming buhay. Ito po ang dalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan po. Mga kapatid, ito pong ating pag-aaralan ay napaka-controversial dahil ito po ang ating doktrina na kung saan ay marami pong babatikos. Kasi po, sinasabi ng iba na once a person is saved, he is always and forever saved. Sabi po ng talatang ito na sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, nakita natin na pinaalam ng Panginoon kung ano ba talaga ang pamamaraan at ang way o ang binigay sa atin ng banal na salita ng Diyos na kaligtasan. Yes, mga kapatid, when people come to know Christ as their Savior, they are brought into relationship with God. At yun ang nagagarantiya na ang kanilang kaligtasan ay secure or eternally secure and protected. Ang salvation po ay ang sovereign act of God whereby ang mga ungenerated sinners ay nilinis ang kanilang kasalanan at sila po ay nare-renew at pinapanganak muli sa Espiritu sa tulong ng God the Holy Spirit. Yan po makikita natin mga kapatid sa John chapter 3 verse 3 to 5. Sabi po sa John chapter 3 verse 3 to 5, Jesus answered and said unto him, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, makita natin mga kapatid dito na tinutukoy ng talata na ang sinumang ipinanganak muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. At tinuloy po sa verse 4, sabi po mga kapatid, Nicodemus said unto him, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Sabi po ang tanong po yan ni Nicodemus. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. And then, tinuloy po yan na, yan po ay ang mga talata tungkol po sa pagiging born again o tayo'y pinapanganak sa Espiritu. Mga kapatid, ang salvation po ay pinapakita na tayo po yung mga pinanganak muli sa Espiritu. Sabi ng talata sa John chapter 3 verse 3. Sabi po bago ang tao ay dapat na ipanganak muli sa kaharian ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, bakit ba pinapanganak muli? Sabi nga ni Nicodemus, ibig sabihin ba babalik ko di siya sa kanyang sinapupunan? Hindi po. Pag sinabing pinanganak muli, ibig sabihin nito mga kapatid, siya pinanganak sa Espiritu. Tayo'y pinanganak
naturally sa laman o sa physical na katauhan natin. We are born from our mother's womb at tayo pinanganak sa mundong ito bilang sa isang pamilya at yun po ang ating pamilya. And dito po sa pamilya natin sa mundong ito po ay pamilya natin physically. But ang ating family spiritually ay hindi po yung physical natin na family, kundi yung ating pagkabuhay manag-uli o papanganak muli, mga kapatid, ayon sa Espiritu. Kaya sabi po mga kapatid sa verse 5 ng John chapter 3, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of spirit and of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God." So, ang kapanganakan muli mga kapatid, ito po ay papanganak tayo sa tubig at sa spiritu. At kung tayo pinapanganak sa spiritu at tubig, tayo po ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit po? Kasi po ang tanging paraan lamang na ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos ay kailangan ikaw ay ipanganak muli. Sabi po mga kapatid sa Titus chapter 3 verse 5, ang ating kaligtasan po ay hindi po sa pamamagitan ng pisikal na ating kapanganakan, kundi sa ating spiritual na kapanganakan. At ang ating kaligtasan ay hindi po sa gawa. Sabi po sa Titus 3:5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Ghost. So nung tayo po ay makasalanan pa mga kapatid, ang Panginoon naawa sa atin at tayo ay bigyan pagkakataon na ipanganak muli sa Espiritu sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nag-regenerate sa atin, nag-wash, and nag-renew ng ating pong buhay, spiritual. Yun po ang sinasabi dyan. Kaya po, mga kapatid, when salvation occurs, pag ang salvation po ay nangyari, God gives the forgiven sinner a new heart and puts a new spirit within. Ang pagka tayo ay pinanganak muli, pag tayo naligtas at nakapasok sa kaharian ng Diyos, ang Diyos po ay papatawarin tayo sa ating mga kasalanan, bibigyan tayo ng bagong puso at bagong spirito sa ating katauhan. Yan po ang sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Sabi po, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. I will take away the stony heart of your flesh and I will give you a heart of flesh. The Spirit, mga kapatid, will cause the saved person to walk in the obedience to God's word. Kaya nga mga kapatid, ang isang taong ligtas, ang isang tao ay pinanganak muli, siya po ay lumalakad sa Espiritu. Siya po ay masunurin sa salita ng Diyos. Sabi po sa Ezekiel chapter 36 verse 37, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and you shall keep my judgment and do them. Kaya po, ang isang taong naligtas, isang taong merong Kristo sa puso, ang isang taong pinanganak muli sa Espiritu, ay mga kapatid, siya po'y lumalakad ayon sa statutes, sa mga katuruan, at sa mga salita ng Diyos at mga utos ng ating Panginoon. Yan po ang katotohanan sa Bible na tayo po ay pinanganak muli sa Espiritu at sa pagpapanganak na at tayo pinanganak sa Espiritu mga kapatid, tayo po bigyan ng Panginoon ng Spirit, ng puso, bagong puso. Dahil po kung wala po dahil po yung puso natin dati ay, sabi nga si Jeremiah, this is desperately wicked. So, mga kapatid, marami ang kumakalaban sa OSAS. Maraming kumakalaban sa once saved, always saved. Dahil hindi na naintindihan kung ano ba ang tinutukoy na once saved, always saved. So, sinasabi lagi, di ba, pagka tayo ay pinanganak muli, tayo maliligtas, pag tayo pinanganak ulit at pasok tayo sa kaharian ng Diyos, pag tayo po ay tumanggap sa Panginoon bilang sarili tagapagligtas, ay bibigyan tayo ng bagong spiritu o magdudula ang banal na spiritu sa ating mga puso at mga katauhan. Pero ano talaga po ba ang ibig sabihin ng OSAS? Ang ibig sabihin ng OSAS, mga kapatid,
Niligtas tayo ng Panginoon, once saved, always saved, yung ating sangkap ng ating katauhan. Tinutukoy sa once saved, always saved, kung ano yung sangkap ng katauhan natin na niligtas. So, para malaman natin mga kapatid, ang tunay na sangkap ng ating katauhan na niligtas ng Panginoon, ano ba ang nasave sa tao? Ano ba ang object or specific na sinasabi ng Panginoon Kristo kung saan siya'y namatay sa mga tao? Ano ba ang particular na components o sangkap ng isang tao kung siya ay kung saan siya ay naligtas? Kasi marami may mga nagsasabi, may mga nakakausap ako. Ang inang inisip nilang kaligtasan, yung kaligtasan ng katawan. Hindi po. Ang kaligtasan na tinutukoy ng Panginoon, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang sinasabi po mga kapatid na mga hindi sumusunod, hindi po naniniwala sa osas, is after maligtas ka, tapos nagkasala ka, ligtas ka pa rin ba? Okay? Sabi nga, kahit magkasala ka, sa langit pa rin ang punta mo. Once safe, always safe. Kahit ikaw ay magnakaw, kahit ikaw ay gumawa ng masama, pag tinanggap mo si Kristo sa puso, bilis sa itepades, ligtas ka na. Once safe, always safe, forever. Yes po. Totoo po yun. Na pag tinanggap mo ang Panginoon sa puso, bilis sa ito kapag ligtas, pag kinilalam siya sa iyong buhay, na iyong personal tagapagligtas mga kapatid, is maliligtas ka, sa langit ang punta mo. Now, ang tanong dyan mga kapatid, ano ang pupunta sa langit? Anong tanong dyan mga kapatid, ano bang tinutukoy ng osas na ililigtas ng Diyos? O ano ang sangkap meron sa tao na ililigtas ng Diyos? Kaya nga makita dito mga kapatid sa ating number one na point is that yung once saved, always saved, ano ba ang object of salvation na once saved, always saved? Ano ba ang tinutukoy o specific na ililigtas ng Panginoon sa sinasabing once saved, always saved? Una sa lahat mga kapatid, tingnan natin, first mga kapatid, we must know certainty what part of man's life or components of human beings are saved nung ang Panginoon namatay sa cross. Ano ba ang ligtas ng Panginoon sa sangkap ng katauhan ng tao? Ano ba ang sangkap ng tao? Ano ba ang components ng tao? Mga kapatid, alam naman natin na ang tao po ay may tripartite being. Ibig sabihin, ang tao ay binubuo ng katawan, kaluluwa at ng spirito. Ang tao po ay triune being. Bakit po? Because he is created in the image of God, which is also God is Trinity. God is a Trinity. Ang Panginoon, ang Diyos po ay pinakilala sa atin ang Diyos ng salita ng Diyos na Trinity o Triune God. Okay? Sabi po mga kapatid sa Genesis chapter 1, verse 26-27. Sabi po, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So maliwanag sabi ng Panginoon na kinreate ang tao ng Diyos in His own image. Ano bang imahe ng ating Diyos na pinapakita sa Bible? Tuloy po natin sa Genesis chapter 21 verse 27, so God created man in His own image. In the image God created He him, male and female, He created them. Kaya mga kapatid, ito po yun. Ano ba ang imahe ng Panginoong Diyos sa Bible? Ang imahe po ng Panginoong Diyos sa Bible ay triune being. Okay? Triune God. Trinity. Okay? Meron pong God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Naniniwala po tayo na meron tayong God the Son, God the Holy Spirit, and God the Father. Kaya po, yung tao ginawa sa kanyang imahe, gaya ng Diyos na may triune being, ganun din ang tao na meron din siyang tripartite being. Ibig sabihin, meron siyang katawan, kaluluwa, at espiritu.
Para walang confusion mga kapatid, ang tanong dyan, ano ang part o component ng isang tao ang ililigtas ng Panginoon? Ano ba yung ililigtas ng Panginoon? Anong sangkap ng tao ang ililigtas ng Panginoon? Or anong parte na nasa tao ang ililigtas ng Diyos at kapamakan sa impyerno? O ano ang sangkap ng tao na pupunta sa impyerno? O anong sangkap ng tao na pupunta sa langit? Before Adam and Eve, mga kapatid, ay na-fall or nahulog sa kasalanan at siya ay nakakommit ng kasalanan sa Diyos, yun ay nung dinisobey nila ang Panginoon sa kanilang sa utos ng Panginoon sa kanila na huwag nila kakainin yung bunga ng prutas dun sa halamanan, sa gitna ng halamanan, o uh, the tree of good and evil, or the tree of knowledge of good and evil. So, nung time na yung mga kapatid na ang si Adam tsaka Eva hindi pa nakakasala, ang tao ay trichotomy. Ibig sabihin, ang tao ay may tatlong parts. Ano yung tatlong parts ng tao? Sabi po sa Genesis chapter 2, verse 7, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Ito po, makita natin mga kapatid yung sangkap ng tao. Meron siyang physical, yung man of the dust, o form, man of the dust of the ground, it is physical, being ng tao. He breathed into his nostrils the breath of life, mga kapatid. Kaya naging siyang living soul. Kaya yung soul, yun ang nagbubuhay sa tao. And of course, mga kapatid, bigyan ng Panginoon ang tao ng spirit. Yung spirit, mga kapatid, yun ang nakikipag-ugnayan sa Diyos sa tao. That's the means to communicate man to God, our spirit. Small spirit. Yan po. Kaya po ang tatlong parte ng tao ay pinapakita, mga kapatid, sa Biblia o sa lahat ng mga o sa mga talata sa Bible, mga kapatid. Specifically, ito pong 1 Thessalonians 5:23. Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you fully, and I pray God your whole spirit. Oh, whole spirit. Small letter S, soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So, sa Tagalog, mga kapatid, nanalangin siya na sa Diyos na ang kanya pong buong spiritu, buong kaluluwa at buong katawan ay ma-preserve na blameless unto the coming of the Lord Jesus Christ. So very clearly, mga kapatid, sinasabi sa Bible, sa Thessalonians, na there are three separate distinct parts o distinction na nag-exist sa tao, na part ng tao. Sabi din sa Hebrews chapter 4 verse 12, pinapakita, mga kapatid, ng evidence na tatlo ang sangkap ng tao. Sabi po sa Hebrews 4:12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. So nakita niyo, mga kapatid, no, na ang salita ng Diyos ay tumutusok mga kapatid sa soul, spirit, and the joints and the marrow. The joints of the marrow represents our physical well-being. Kaya, mga kapatid, once saved is always saved ay pinapakita dito, mga kapatid, ano ba ang talagang ilikas ng Panginoon? Ano ang once saved, always saved sa sangkap o sa katauhan ng tao? Nakita niyo, mga kapatid, na ang object po ng salvation ay yung yung katauhan ng tao. At yung specific doon, mga kapatid, ay walang iba kundi yung ating kaluluwa. So, ang object of salvation, mga kapatid, ay ang kaluluwa. Pero bago yan, tingnan natin ang distinctiveness o yung pagkakaiba. Anong pagkakaiba ng tao, o anong pagkakaiba na nitong sangkap ng tao
o components ng tao sa Bible, sa salita ng Diyos. Una, mga kapatid, tingnan natin, ano ba yung body? Ito, tanong natin, yung body po ba ang nililigtas ng Diyos? Yung physical body ba ang pupunta sa langit? Yung physical body ba ang pupunta sa impyerno? Tingnan natin. Now, the body, mga kapatid, o yung ating physical na pangatawan, this is the part of man which we are most familiar with. This is the physical part. This is the tangible part na hawakan. Ito po yung nakikita ng mga tao. Itong ating physical na pangatawan, this is the material body na kung saan galing sa alabok. It is part of the na sinabi ng Panginoon na from the dust of the ground, ipoform niya yung man. So eventually, ito pong katawan natin, ito po ay part ng physical body o ang ating body, mga kapatid, ito po yung naagnas, ito po yung mamamatay, ililibing. Ito po yung mostly, yung body na ito natin, ito po yung physical part ng ating katawan that has flesh and bones, galing sa dust of the ground, galing po sa lupa. And alam niyo ba, mga kapatid, na ang lupa o ang lupa na ito, ang earth, ay kasing o pareho ang mga sangkap ng earth o ng lupa ng earth yung ating katawan. Kung 96 elements meron ang lupa, ay ganoon din po ang katawan natin. So, meron calcium, may carbon, mga kapatid, may phosphorus, may silicon, and sodium. Lahat po yan ay part ng ating body, as well as part ng lupa. Kaya the body, mga kapatid, is the part of man that has these senses, this hearing, taste, sight, smell, and touch. At yung mga pain na nararamdaman natin, yun ang uh, ang noon, ang nakakaramdam ng mga kapatid ay ang ating physical na pangatawan. Kaya, mga kapatid, itong katawan natin ay ito yung nakakaramdam, ito yung nagugutom, ito yung kailangan nating alagaan para hindi magkasakit. Yan. Ito yon, mga kapatid. Pero alam niyo ba na after the fall, nung si Ebet Adan ay namatay or nagkasala, the body became yung body, mga kapatid, ay namamatay. It decayed. At death doom on our body. Ever since, mga kapatid, nung nagkasala sila Eva at Adan sa Garden of Eden, tayo po ay appointed na mamamatay. We are appointed to die. This body is appointed to die. This body is destined to die. Bakit po? Bakit ito ay destined to die? Because of sin. Sabi po sa Hebrews 9:27, and as it is appointed unto man once to die, after this the judgment. So ang tao talagang mamamatay. Ang tao ay inappoint o destined na mamatay. And ang problema mga kapatid, pag namatay ang tao physically, ang naghihintay sa kanya ay ang judgment. Sabi po sa Psalms 146 verse 4, his breath goeth forth, he returned to his earth, in that very day his thought perish. So, ano nangyari sa katawan pag namatay? Mga kapatid, ang katawan po ay babalik sa alabok. Babalik sa alabok, maagnas, matutuyot, at babalik siya sa lupa kung saan siya galing. Kaya, mga kapatid, ang physical body will not survive forever. It is limited only in this lifetime. The body is not definitely what God planned to save. Hindi po yung katawan ang isi-save ng ating Panginoon. Because definitely, this body will not last. And pag namatay ang body, pag ang body ay, ang kaluluwa lumiwalay na sa body, it will be
his breath, his breath goes forth. At babalik lang po sa alabok itong ating katawan. And our very thought will perish. God cursed this body because of sin. Kaya mga kapatid, sa Genesis chapter 3 verse 19, naalala nyo na ang body po ay nagkaroon ng curse that sabi po, in the sweat of thy face shall thou eat bread till thou return unto the ground. So, talaga pong babalik sa ground yung katawan at ang katawan po ay magpapagod at magpapawis, magsisikap para makakain ang kanyang katawan para siya po ay hindi magutom. At sabi po sa verse 19 for out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shall return. Kaya saan ka kinuha ka sa dust, babalik ka rin sa alabok. Kaya mga kapatid, when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden, they died spiritually. And sin corrupted their body so that it began to die. Kaya ang katawan, mga kapatid, ay unti-unting mamamatay. Pagkasilang ng katawan, siya po ay makasalanan at yung kasalanan ang nag-corrupt ng ating katawan. Kaya eventually, darating ang time that our body will be decayed, will depreciate, and it will die. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, and the Lord God commanded the man saying, of every tree of the garden do mayest freely eat. O sabi ng, ano bang dahilan kung bakit namatay ang tao? Kasi po mga kapatid, yung nga, ang Diyos po ay nag-command na huwag mo kainin yung utas na yun or kainin mo lahat ng mga tree sa garden. Pero sabi po sa verse 17, but the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ibig sabihin mga kapatid, kaya po namatay ang tao, mamamatay ang tao because yung nakorap ang kanyang katawan, ang kanyang katauhan by disobeying God and by falling into temptation and sin. So the body, mga kapatid, was not only dying, and also, mga kapatid, the soul could not function because of the corrupted body. So mga kapatid, ito po yung sinasabi ng Panginoon na flesh. Ito yung sinasabi ng Panginoon na mahina ang ating katawang lupa. Sabi po sa Matthew chapter 26 verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. So mga kapatid, sinasabi po ng talata na si Paul o ang Panginoon nagpapatunay na ang ating flesh o ang ating physical na pangatawan ay weak. At ito po ay vulnerable sa temptation. Kaya, bakit po nangyari yun? Dahil po sa kasalanan. At si Pablo nagkapatunay din, mga kapatid, na ang flesh or physical body ang natitrigger sa tao para gumawa ng kasalanan. Siya ang nag-a-attract ang ating katawan na gumawa ng kasalanan because we have this old sinful nature sa ating katawan na kung saan, mga kapatid, ito po ay na-embedded o naukit sa ating katawan ang kasalanan na dulot ng pagsuway ni Eva at Adan. Sabi po ni Pablo, mga kapatid, nagkapatunay si Pablo na meron siyang kakaibang naramdaman sa kanyang katawan na kung saan ay nag-struggle siya. Nag-struggle siya para ang katawan, lupa ay hindi matempt, matukso, magibin sa kasalanan. At itong isa na nakipaglaban sa kanyang katauhan, ang kanyang spiritual na kalagayan na kung saan ay pilit po na pinipigilan ang katawan para magkasala. Sabi po sa Romans 7 verse 14, we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ito naramdaman niya
For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not. But what I hate, that do I. Yung mga kapatid na sabi niya, yung mga ginagawa ko, ayoko naman gawin. But nagagawa ko. Yung mga ayaw kong gawin, nagagawa ko. Ba't ganon? Sabi ni Pablo, if then I do that which I would not, kung ginagawa ko mga bagay na ayaw kong gawin, I consent unto the law that is good. Sabi ni Pablo. Now then, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Sabi, hindi akong gumagawa ng mga bagay na ito na mga kasalanan. Ito ay ginagawa ng kasalanan na nagdudwell sa akin, na nananahan sa akin. Ano yun, mga kapatid? Yun po yung old sin nature na sinasabi ni Pablo na sa verse 18, for I know that in me, that is in my flesh, sa aking physical na pangatawan, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. Hindi siya makagawa ng maganda. Hindi siya makagawa ng tama, ng mabuti. Dahil itong katawan ay huminagpus na gumawa ng kasalanan. Sabi po sa verse 19, for the good that I would, I do not. But evil which I would not, that I do. Yung evil sa aking katauhan ay aking pong ginagawa. Pero ayoko naman ito talagang gawin. Sabi niya, now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Kaya kung nagagawa kami yung kasalanan na yun, ay hindi na ako gumagawa nun. Ang gumagawa nun, yung kasalanan na nananahan sa akin. And that is the old sinful nature, mga kapatid. Sabi niya, I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Okay? Yung law na tinutukoy niya, yun yung nag-struggle sa kanyang puso, sa kanyang pong katauhan, mga kapatid. Sabi niya po, I delight the law of God after the inward man. Ako ay nasisiyahan sa tanang Diyos. Sabi niya, pero I see another law in my members, warring against the law of my mind. Nakikipaglaban sa aking isipan. Bring me into captivity. Ako'y binibihag from the law of sin to the law of sin, which in my members. Okay? Nasa kanyang katauhan, mga kapatid. Nasa kanyang sangkap. Kaya sabi niya, O wretched man that I am, who should deliver me from the body of the sin? Sino ang magdiligtas sa akin sa ganitong kalagayan ko? Na kung saan ay alipin ako ng kasalanan. At ako ay hindi ko magawa ang gusto kong gawin na mabuti. Kung nagagawa ko ay mga masasama. Sabi niya sa verse 25, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya nakita nyo, yung katawan natin ay naka-embedded o nakaukit sa ating katawan ang kasalanan, ang old sinful nature. Kaya mga kapatid, yung katawan na to ay hindi po ito talaga ang ilitas ng Diyos. Ito ay kailangan sugpuin ng Diyos. Kailangan niyang pigilan sa paggawa ng kasalanan. Kasi po ang kasalanan na nanumutawi sa ating pong pisikal na pangatawan, yan po ang nag-a-attract ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung tatlong matinding kasalanan o basic sin na dapat nating iwasan dito sa ating buhay. Ano pa, mga kapatid, di ba po nakita natin yung distinctiveness ng man, yung body. Now, yung body ba ang litas ng Panginoon? Hindi po. Hindi po ang body ang tinutukoy sa once saved, always saved. Okay? Anong tinutukoy doon? Tingnan natin.